Naglabas ng isang animated video ang China upang ipakita sa mundo kung paano umano nila atakihin ang Taiwan, pero nagreklamo naman ang China kahapon dahil muli na naman umano silang hinaras ng mga Hapon habang sila ay nagsasagawa ng mga regular na pagpapatrolya sa kanilang isla. Alamin na buong detalye mamaya. At Defense Secretary Gebo, sinagot na naman ang China dahil sa pahayag ng China na dapat gumawa ng kasunduan ang China at Pilipinas upang magsamang mangisda ang mga Pilipino at Chino sa Baho de Masinloc. At sa ibang balita naman, matapos makomisyon ang barkong pandigma ng Nukor, ngayon naman ay sinubukan naman ni Paring Kim ang kakayahan nito kung saan naglunsad ito ng 12 nuclear-capable cruise missiles. Hindi tayo pinanganak kahapon. Sinabi ng China Coast Guard kahapon na nagsagawa umano sila ng isang regular na pagpapatrolya at misyon sa pagpapatupad ng batas sa paligid ng Diaoyu Island o mas kilala bilang Senkaku Island ng Japan. Ngunit sa panahon ng misyon ay sinabi ng China Coast Guard na ginulo umano ng mga Hapon ang kanilang mga normal na pagpapatrolya para sa proteksyon ng mga karapatan. Ayon sa China Coast Guard, ang ganitoan nilang nakagagambalang aksyon ay malapit na nauugnay sa pagbilis ng muling militarisasyon ng Japan at pagtaas ng mga right-wing forces at pagbabaliktad ng pananaw nito sa kasaysayan. Ang mga pagbabago sa paligid ng Diaoyu Island ay hindi sanhi ng mga legal na pagpapatrolya umano ng China, kundi ng mga unilateral na provokasyon ng Japan. Sinabi ng China Coast Guard na sa kanilang paglalakbay ay hindi umano bababa sa 3 patrol vessels ng Hapones ang sangkot sa mga paglabag na aktibidad, kabilang ang Kunagumi-class large patrol vessels na Taketumi, ang Miyako-class large patrol vessels na Miyako at ang Daito na isang bagong barko na formal na kinomisyon ngayong taon na unang lumitaw sa tubig sa paligid daw ng kanilang Diaoyu Island. Sa inilabas na pahayag ng China, bandang 3:00 ng hapon kahapon ay pumasok ang mga barko nito sa regular na ruta at doon ay bigla na lamang umanong nakasunod ang mga barko ng Hapon at mabilis ang mga ito sa pagtatangkang harangan ang paggalaw ng mga barkong Chino. Ang panghihimasok umano ng Japan ay hindi lamang nakikita sa madalas nitong pagpapadala ng mga barko, kundi pati na rin sa madalas na mapanghamon at mapanganib umano nilang maniobra. Samantala, naglabas naman ang China ng isang animated video na nagpapakita kung paano umano nila atakihin ang Taiwan. Sa video ay makikitang naglunsad sila ng mga ballistic missiles mula sa kalupaan ng China patungo sa Taiwan at nag-deploy din sila ng maraming fighter jets at tinarget ang mga military base ng Taiwan. Ang animated video ay inilabas ng kanilang media at ayon sa China ay wala umanong sinuman ang makakapigil sa kanilang pagkuha sa Taiwan na isla lamang umano ng China. Animated lang ang video na yan mga kabayan at kung gagawin iyan ng China, abay good luck na lang dahil kahit maliit ang Taiwan ay nagtataglay naman ito ng mga malalakas at subok ng mga armas. At sa ibang balita naman, iminungkahi ng Chinese Ambassador to the Philippines na si Jing Quan sa Department of Foreign Affairs na magtatag ng isang common fishing area sa Baho de Masinloc. Ayon kay Jing Quan, dapat gumawa ng isang kasunduan kung saan mapayapang mangisda sa iisang lugar ang mga mangingisdang Pilipino at Chino. Ani Jing Quan, maaari itong isa katuparan upang mapanatili ang mapayapang ugnayan sa lugar. Mga kabayan, ang Baho de Masinloc na nasa humigit kumulang 120 nautical miles mula sa baybayin ng Zambales ay matagal nang kinikilalang traditional fishing ground ng mga mangingisdang Pilipino. Pilipino lang dapat ang may karapatang mangisda dito. Bukod sa common fishing area ay inirekomenda rin ng Chinese envoy ang pagpapalawak ng kooperasyon ng dalawang bansa sa joint oil and gas development. Kaya naman agad na tumugon si Defense Secretary Gebo sa mga nais na ito ng China. Hindi tayo pinanganak kahapon. Yan ay karapatan under the arbitral award. So bakit siya magsasubmit ng proposal? Nandiyan na yan sa arbitral award eh. So, anong gusto niyang mangyari ngayon? Tatanggap ka ng proposal na sasabihin mo dahil sa proposal nila, kaya nagka-common fishing ground. Nakalagay na yun dyan eh.
common fishing ground with our ECC. So sino niloko nila? PR ang gawa nun eh. Ngayon, sa kabila naman ito, ang dami nilang kabalbalan na ginagawa, no? Sa mga PR outlets nila, hindi lang ito, pati ibang mga bansa, ginagawa nila ng paglabag sa international law. Hindi lang sa atin, sa Japan, sa India, ang dami nilang ginagawa. So, ba't ka maniniwala? At sa iba pang balita mga kabayan, ilang araw matapos makomisyon ang bagong barkong pandigma ng North Korea na Chuehyun class destroyer ay sinubukan naman ni Paring Kim ang mga kakayahan nito kung saan naglunsad ang bagong destroyer na ito ng 12 nuclear-capable cruise missiles. 김정은 동지께서는 구축함 강건호에 탑재된 반함, 반잠, 반항공 무기 체계들과 전략 공격 무기 체계들의 전투적 위력과 신뢰성이 책임적으로 검증되고 있다고 하시면서 최근 우리 무기 체계 개발 동향을 보면 우리식 해군 전투 체계 발전의 잠재성을 확신할 수 있으며 이는 우리 군대의 전략적 행동의 준비 태세를 변화시키는 데서 커다란 가능성을 제공해 준다고 말씀하셨습니다. 김정은 동지께서는 국가 방위를 위한 우리 당의 중대한 전략적 구상에 따라 각이한 해상 및 수중 전투 체계들을 개발하고 군사 행동 수역들을 전개하는 데서 나서는 단계별 과업들을 밝히시었습니다. 김정은 동지께서는 우리는 신뢰할 수 있는 전쟁 억제력과 전쟁 수행 능력을 유지하고 부단히 확대하기 위한 사업들을 계속 힘있게 다그쳐 나가야 한다고 하시면서 절대적인 힘을 보유하기 위한 우리의 정치적 의지와 결심을 더욱 명백한 행동으로 보여줄 것이라고 확언하셨습니다. 김정은